this moment po is yung dalawa pong ating children in conflict with the law, yung perpetrators po is hawak na po ng ating mga kapulisan dito po sa Police Station 1, San Jose po. Okay, again, ito po ay mga estudyante? Yes po, opo. Estudyante po ng San Jose National High School. So ano po ang kwento nung mga nakasaksi? Anong klaseng baril ang mayroon sila? Paano po nagsimula ang insidente? Ano po ang kwento? As of now po, iniimbestigahan pa po itong mga bata. Nandito po yung mga parents nila at inaalam pa po ng ating mga investigators kung ano po yung motibo at kung paano po nakapasok yung mga baril. Ay kasama po sa investigation as of now po. Ano pong grade itong mga estudyanteng ito? Nasa grade 9 po ito at grade 10. Grade 9 and 10, ano po ba Yes sila? po. Babae, lalaki? Mga lalaki po ito, nasa 14, 15 years 14, old. 14 and 15 years Opo, old. magkaibigan po ito sila. Saan po nagsimula yung pamamaril? Paano daw po? Random lang po ito na namaril doon sa loob po ng classroom. So, kung grade Yun 9 lang. and 10, hindi po sila magkaklase. Kasi yung isa po, hindi po sila magkaklase kasi yung isa po parang bumalik yata ng grade level. Okay. So, paano pong nakapasok yung baril? Yan pa pong inaalam ng kapulisan natin, ma'am, kasi yung sa front na entrance ng ating school is meron naman pong nagbabantay. Tapos yun lang po, yung perimeter po ng school is may mga lusutan po. So inaalam pa po kung paano talaga naipasok ng mga bata yung baril. So, ang nangyari po, ma'am, paano? Nagkaklase na kasi alas 9 na ng umaga eh. Ano? Nasa loob na Yes po po, sila. Go ahead, ma'am. yes po, nagkaklase na po. Oo. Tapos nagkaroon na lang po ng commotion nang bigla silang may narinig na putok. So ito pong nangyayaring klase ay sabi niyo nga po isang 14 at isang 15 years old. So ano po, Yes po. magkaklase sila. So sa isang classroom lang nangyari yung barilan. Hindi po sila magkaklase kasi yung isa grade 10 po tapos yung isa is grade 9. Pero nasa isang school sila, same school. Same school. Oo, so yes po. So hindi po, yun pa po ang tinatanong ng iniimbestigahan pa po ngayon ng ating kapulisan yung pangyayari na sila sa gagawin nila, nagkasundo sa gagawin nila. So, ang sinasabi niyo po, what we know so far, magkakilala itong dalawang estudyante. Pareho po Yes silang po. may kanya-kanyang baril na bit-bit. Yes po. Opo. Okay. Do we know ano pong klaseng baril ang hawak po nilang dalawa? Kasama po yan sa investigation na inaalam yan ng ating mga investigators, ma'am. Okay. Bandang alas 9 nangyari yung barilan, ma'am. So, Around mga 9:40, oo. nasa kani-kanila silang classroom. Yes po, opo. Nagkaklase na po. Okay. So, sabay po silang nagpaputok? Nagsimulang bumaril sa loob ng kani-kanilang classroom? Nagpaputok po sila, ma'am. Hindi lang po natin malaman sa asaf na kung sino pong naunang magpaputok sa kanila. Okay. Do we know parang paano po ba doon sa yung classroom kasi magkaiba ng grade level eh. Yes po, ma'am. So, Iba-ibang classroom, ma'am. Magkaiba sila ng classroom. Opo. So magkaiba rin ba ng floor or building? Pahaba yata ito, ma'am. Alright. At ma'am? Mayroon sa taas po at mayroon po sa baba. Okay. First floor po, saka may second floor. Alright. May napaulat na pong 3 patay. Saan po nanggaling yon? Mga kaklase po ba? Mga estudyante po din po ng San Jose National High School, ma'am. Pero as of now po, hindi pa po
ako makakapagsabi na talagang ano to kasi hindi pa na-declare po ng ano natin sa hospital. Dinala po kasi lahat yung mga biktima sa hospital. Yun pong nabaril na lamang. Okay, we don't know, we can't confirm yet, ano? Yes Kasi po. kailangan Yes po. may official pong Opo. declaration yan. Yun Yes pong po. mga Opo. dinala, gaano po karami yung dinala po sa ospital? Mga 8 estudyante po ito yung dinala doon sa hospital. Mga estudyante din po dyan. So mga ka-classmate po nila? Yung iba po kaklase, yung iba po hindi. Mhm. Ano pa po, Opo. baka may initial na po kayong kwento, paano nangyari, sinong nakapagpahinto doon sa dalawang estudyanteng namamaril? As of now, kasama po yan sa investigasyon dito po, ma'am, kung paano, ang as of now po, ang tinatanong po kung ano ang nangyari talaga doon sa loob. Kasi po, pag-responde ng mga pulis doon is, pumasok sila is na, ano na po yung mga, inuna po yung mga natamaan po. 8 po yung dinala sa ospital, pero may dagdag pa po bang bilang, initial na bilang kayo mayroon kung ilan yung injured, sugatan? Wala na po, yun lang po, nakuha na po lahat doon. Wala na po biktima na naiwan, nakuha na po yung 8. Yun lang po, yung 8 po. Magkasama na doon yung posibleng namatay at mga sugatan, ma'am. Yes po, ma'am. Ngayon po, kamusta na ang sitwasyon sa eskwelahan? Pinapakalpa pa po ng mga teachers po, hindi po natuloy yung klase, obviously, kasi nagpanik po yung mga estudyante, may mga umiyak, may mga nagsiuwian din, naglabasan ng classroom. So, for this day, hindi muna siguro yan matutuloy yung klase dahil nga po sa nangyari. Medyo, natakot po yung mga bata. Nagpauwi na po ba ng mga estudyante or ni-lockdown muna para makuhanan ng statement yung mga naka-witness po nito? Meron pong nakalabas, ma'am. Merong iba na naka-witness is pupuntahan pa po ng ating mga kapulisan yan para makuha na ng statement. Of course, with the consent po ng mga parents. But for now, wala na po ba tayong iba pang detalye na maibabahagi po sa amin na baka may statement na po or initial na kwento yung mga guro po nitong dalawang estudyanteng ito na namaril? As of now, ma'am, ongoing pa po yung questioning doon sa mga bata. Hindi lang po natin medyo inaano kasi mga minors po kasi ito. Pati nga po yung mga bata, yung mga namaril is medyo naano din po sa ginawa nila. Kaya inaano lang muna natin. Hinihinay-hinay lang po kasi mga minors po kasi. Sabi niyo nga po, nasa gitna po ng classes, ano? So, may mga Apo. guro po na present doon sa kanilang classroom nung nagsimula yung pamamaril. Meron po, meron po. May nakuha na po ba tayong statement mula sa mga guro? Yan po yung inaano natin sa investigators kay hanapin pa po kung sino yung mga teachers na nandun nung mangyari yung pamamaril.